Ang kwento ay nagsisimula sa isang malawak na kapatagan, dito isang lalaki ang nag-uudyok sa kanyang anak na nasa tabi niya. Sige anak, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang birtod na dapat taglayin ng isang Panginoon? Sa harap ng biglaang tanong ng kanyang ama, nag-aalinlangan ang binata at sumagot, kabutihan. Narinig ito ng lalaki at tumugon, hindi na masama. Napagtanto ng binata na hindi nasiyahan ang kanyang ama sa kanyang sagot, kaya't nagtanong siya, kaya, ano ang tamang sagot? Tumingin ang lalaki sa malayo at nagsabi, isang mainit na puso. Siya si Richard Valentia, ang Panginoon ng Lehil. Sa sagot ng kanyang ama, bahagyang nagulat ang binata. Napatanong, puso, talaga. Patuloy si Panginoong Richard, ang mga birtod ng isang Panginoon ay nakadepende sa sitwasyon, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, at minsan kahit isang kontrabida. Kailangan mong gampanan ang lahat ng mga papel na iyon. At anuman ang kalagayan, dapat mong ibigay ang iyong makakaya. Magkakaroon ka ng ugnayan sa sinumang nasa tabi mo. Nagsalita si Panginoong Richard sa isang kalmadong tono, na para bang nais niyang iparating ang lahat ng mga kinakailangang pilosopiya ng isang Panginoon sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang figure mula sa malayo, tinatawag siya, aking Panginoon. Agad na lumapit ang matandang lalaki, habol ang hininga, at nagsimulang magsalita, patawarin mo ako sa pag-abala, ngunit maaari bang magtanong tungkol doon? Masiglang sumagot si Panginoong Richard, siyempre, Charles. Sa pagsabi nito, bigla siyang lumingon sa isang tabi at maingat na pinaalala kay Simon, umatras ka ng kaunti. Ikaw rin, Charles. Nakatuon si Panginoong Richard sa buong lakas niya at nagsimula ng isang orasyon. Nakita ni Simon ang itim na usok na lumilitaw sa paligid at lihim siyang natuwa. Narito na, isang bugzo ng kapangyarihan ang sumiklab habang nag-chant si Richard. Hindi nagtagal, isang buto-buto na braso ang lumitaw mula sa itim na latian sa kanilang harapan. Ang mga kalansay ay gumapang mula sa lupa tulad ng isang hukbo, na lumapit kina Simon at Charles, tumango na parang naghihintay ng utos. Masayang itinuro ni Charles ang bangkan ng kahoy na kailangang dalhin. Agad na naintindihan ng mga kalansay ang utos at maayos silang pumila at inilipat ang mga troso mula sa kagubatan. Ang eksenang ito ay labis na ikinatuwa ni Charles at nagpahayag siya ng masigla, salamat, aking Panginoon. Sumagot si Panginoong Richard, gawin mo lang ng maayos ang iyong trabaho. Sa nakaraang eksena, naramdaman ni Simon ang matinding pagmamalaki sa kanyang ama. Kaya niyang palakasin ang kanyang puwersa sa pamamagitan ng paggamit ng mga patay, isang tunay na dakilang necromancer. Ang mga necromancer ay mga espesyal na mangkukulam na gumagamit ng madilim at masamang mahika. Noong unang panahon, upang makawala sa impluwensya ng mga necromancer, nagpadala ang emperador ng Imperyong Tolher ng 50,000 na sundalo mula sa punong himpilan ng Kizen, kasama ang 10 necromancer upang harapin ang isang malakas na hukbo. Noon, sa tulong lamang ng 10 necromancer, mabilis nilang ginawang mga bangkay ang 50,000 na sundalo at winasak ang Imperyong Tolhern. Ang kinalabasan ng pangyayaring ito ay kilala bilang Rose Brigade. Pati ang emperador ng Imperyong Tolhern ay napilitang sumuko. Ang patay na katawan ng dating emperador ay humarap sa isang trahedya dahil inilagay ito sa mismong trono ng imperyo. Sa ganito nakuha ng mga necromancer ang kontrol sa bagong panahon at sinakop ang kalahati ng kontinente. Ngunit may isa pang puwersa na nagbabanta sa dominasyon ng mga necromancer sa iba pang bahagi ng kontinente, ang mga priest. Ang tanging kalaban sa mata ng mga necromancer ay ang mga gumagamit ng kabanalan upang maglingkod sa Diyos ang si Dave. Ang kontinente ay nagpapanatili ng isang hindi matatag na kapayapaan sa pagitan ng dalawang magkaibang puwersa. Alam ni Simon na wala sa mga ito ang ikinababahala ng kanilang mga kababayan, patuloy silang masaya sa pagtatrabaho araw at gabi. Ito ang Lehil, isang maliit na bayan na ang mga kalapit na nayon ay hindi alam. Ang taong nasa harap ay si Simon Valentia, ang tagapagmana ng lupain na ito. Matapos suriin ang progreso ng gawain sa kaparangan, bumalik si Simon sa bahay. Andito na ako, narinig niyang tawag ng kanyang anak. Masayang sumagot ang kanyang ina na si Anna Valentia, at sinabi, Simon, andito ka na. Ipinaalam ni Simon, lumabas ako upang tumulong sa pag-ani. Nang marinig ito, mainit na sinabi ni Anna, siguradong gutom ka na, hintayin mo lang sandali.
Nakita ni Simon ang pagkaing inihanda ng kanyang ina sa palayok at nagtanong, ano ito? Sumagot si Ana, ibinaon ito sa mga kabuteng layark. Nang marinig ito, medyo nag-alala si Simon, at sinabi, hindi ba nakakalason yan mama? Sa tugon sinimulang patatagin ni Ana ang loob ng kanyang anak, sinabi, huwag kang mag-alala, gagawin ko itong ligtas kainin. Sinabi niya ito habang sinasambit ang kanyang mahika upang gawing hindi nakakalason ang pagkaing nakakalason. Sa kanyang nakita, nanlungo si Simon. Alam niyang ito ay banal na kapangyarihan na ipinapakita ng kanyang ina, ang lakas ng isang dating priest. Sa tuwing makikita niya ang kapangyarihan ng kanyang ina, siya ay namamangha sa mga puwersang ito. Sa sandaling iyon, sa labas ay narinig ang tawag ng kanyang ina, Simon, tama na yan, hindi ka ba kakain? Ayaw man niyang tumugon, napilitan si Simon, habang siya ay lumabas ng kanyang silid. Nabigla ang pangunahing tauhan ng matuklasan na naghanda ang kanyang ina ng isang masaganang piging ngayon. Habang si Richard ay hirap sa paglunok ng mga hindi masarap na pagkain, si Simon ay walang pakialam at patuloy na kumain ng masaya. Napansin ni Ana na mas mabagal ang pagkain ng kanyang anak kaysa karaniwan, kaya nag-alalang nagtanong, hindi ka ba masyadong nakakakain ngayon? Masama ba ang pakiramdam mo? Matapos ang hapunan at makita ang kanyang mga magulang na masaya, hindi maiwasan ni Simon na mapabulalas, at sinabi, parang nasa honeymoon pa rin sila. Hating gabi na, matapos masdan ang buwan, nang si Simon ay maghahanda ng matulog at magsasara na ng bintana, biglang may isang sulat na lumipad patungo sa kanya mula sa labas. Sa sandaling iyon, hindi maunawaan ng pangunahing tauhan kung ano ang nangyayari o kung ano ang sulat na iyon. Biglang lumitaw ang isang figure sa labas ng bintana. Isang batang babae ang nakaupo sa harap ni Simon, nakangiti habang binabati siya, "Hello, Simon." Sa kanyang nakita, tumigil si Simon sa kanyang pagkilos, tila nagulat. Makalipas ang ilang sandali, siya ay bumalikwas at nagkunwaring hindi interesado. Ang pag-uugali niyang ito ay nagdulot ng pagkailang sa batang babae, at sinabi, "Hoy, huwag kang magkunwaring hindi mo ako nakikita." Hinayla ng batang babae ang kumot, sabik na gusto ni Simon na tumugon sa kanya, sinabi, "Hoy, alam kong nakikita mo ako, bumangon ka na, dali." Wala nang magawa si Simon kundi umupo at magpatuloy, "Ay nako, sino ka? Paano ka nakarating dito?" Tanong ni Simon, "Naliligaw ka ba?" Inilagay ng batang babae ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sumagot, "Hindi ako naliligaw, nandito ako para makipagkita sayo, Simon Valentia." Habang nagsasalita ang batang babae, tiwala niyang itinuro si Simon, na nagdulot ng pagkagulat sa kanya ng sandali. Nagtanong, "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Nauutol na itinuro ng batang babae ang sulat, at sinabi, "Dahil sa sulat na yan." Sa mga sandaling iyon, biglang pumasok ang mga magulang ni Simon, "Simon, anong nangyayari? May magnanakaw ba?" Nang makita ng batang babae ang dalawang tao sa pintuan, masaya siyang sumigaw, at sinabi Richard, "Ana." Mukhang kilala ng mga magulang ni Simon ang babaeng tinawag nilang Nephthys. Matapos ang pagbati, seryosong sinabi ni Richard kay Simon, "Simon, batiin mo siya. Siya ang maalamat na si Nephthys Archbold." Sa una, nang marinig lang ni Simon ang pangalang Nephthys Archbold, siya ay medyo nagulat. Sa sumunod na sandali, parang may naisip siya at hindi mapigil ang magulat, hindi maaari, siya ba si Nephthys Archbold, ang pangunahing sanhi ng paggawang papat sa katawan ng Emperor, at isa ring undead sorcerer na nabuhay ng higit sa 300 taon. Kinumpirma naman ni Nephthys, at sinabi, "Oo, ako si Nephthys Archbold ng Kizen." Nang marinig ito, biglang inisip ni Simon, ibig sabihin ba ng sulat? Sa puntong ito, nagpatuloy sa pagsasalita si Nephthys, "Hayaan mo akong magpadala ng opisyal na liham." Kinuha ni Simon Valentia ang liham. Ito ay isang liham ng nagpapatunay mula sa Kizen. Sa sandaling iyon, iniabot ni Nephthys ang kanyang kamay at sinabi, "Pumunta tayo sa Kizen." Pagkatapos ng sandali, umalis na si Nephthys, ngunit bago umalis, pinaalalahanan niya si Simon, sinabi, "Kita tayo sa Kizen." Sa oras na iyon, nagsalita si Richard, at sinabi, "Simon, maaari ko bang makita ang liham na yan?" Sinunod ni Simon ang kahilingan ng kanyang ama at iniabot ang liham, "Narito."
Matapos maingat na suriin ang nilalaman ng liham, biglang sinabi ni Richard, "Espesyal na pagpasok, Simon Valentia." Tumango si Simon at sinabing, "Oo, Ama." Pagbabanggit sa Kizen, nangangahulugan. Nagpatuloy si Richard, "Tama, ito ang sentro ng Dark Alliance at ang punong tanggapan ng mga necromancer. Ang pinuno ng Kizen ay si Nephthys, ang taong nakilala mo kanina." Sa narinig, medyo hindi makapaniwala si Simon, kakaiba, parang isang karaniwang tao lamang siya, pero siya ang headmaster. Naintindihan ni Richard ang iniisip ng kanyang anak at sumang-ayon, "Oo nga, hindi halata, di ba?" Sa puntong iyon, tanong ni Simon ng may kuryosidad, "Saan matatagpuan ang Kizen? Malayo ba ito mula rito?" Sumagot si Richard, "Oo, napakalayo. Matatagpuan ito sa isang isla na tinatawag na Rock. Kailangan mong sumakay ng bangka mula sa Langerstein, ang kabisera ng kaharian ng Dresden, at maglakbay ng matagal bago makarating sa isla. Pero huwag kang mag-alala, Simon, maraming kawili-wiling bagay sa Langerstein, at maganda rin ang Rock Island. Bukod pa rito, sikat ang Kizen sa kanilang magagandang uniforme." Nang marinig ito, lumaki ang interes ni Simon sa Kizen. Sa sandaling iyon, nagsalita si Anna, at sinabi, "Iyan ang makakapagpalibang sa iyo hanggang sa araw ng seremonya ng pagpasok." Naguluhan si Simon sa pahayag na iyon, nagtanong, "Bakit ganoon?" Ipinaliwanag ni Richard, "Maraming dapat ihanda upang maging isang necromancer. Dapat mong matutunan ang mga kasanayan sa sandaling makarating ka sa eskwelahan. Buksan muna ang iyong energy waves." Matapos matanggap ang liham ng pagpasok mula sa Kizen, nagsimulang magplano sina Anna at Richard kung paano tuturuan ang kanilang anak. "Magbibigay kami ng kaunting dark magic training sa iyo. Siyempre, tuturuan ko rin siya," sabi ni Anna. "Kailangan mo rin matutunan ang mga breathing techniques kaya huwag kang mag-isip na matutulog ka na simula bukas." Matapos ang pagkikita kay Nephthys, nagsimula ang pinakamabisang linggo sa buhay ni Simon. Ang lahat ay inihanda para sa Kizen. Pinag-usapan ng kanyang mga magulang ang masayang buhay eskwelahan at kung paano niya ito may enjoy doon, pero ang biglaang paglisan ng kanyang pagpasok ay nagdulot din sa kanila ng kaunting pagkabalisa araw-araw. Sinimulan ni Simon na sumipsip ng itim na mahika mula sa kanyang ama. Maaaring masakit ito, ngunit kailangan mong tiisin habang dumadaloy ang pinagmumula ng kapangyarihan mula sa itim na mahika sa kanyang katawan. Napakagat si Simon ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit sa loob ng 3 araw. Sa linggong iyon, hindi siya nakatulog habang lumikha ng mga alon ng enerhiya sa tulong ng mahika ng kanyang ama. Sa natitirang mga araw, natutunan niya kung paano huminga at nagsanay ng itim na mahika. Ngayon ay huminga ng mabagal si Simon. Isang linggo pagkatapos, si Simon, ang batang gumugol ng buong buhay sa Lehil, ay nasa isang paglalakbay sakay ng karwahe kasama ang isang kasama. "Maglalakbay na tayo ngayon," sabi niya. Nang makita ni Anna na paalis ang kanyang anak, biglang naramdaman ni Anna ang lungkot. "Mag-ingat ka, Simon," sabi niya. Habang nakaupo sa karwahe, naaalala ni Simon ang mga itinuro ng kanyang ama. "Tipunin mo ang mahika na lumulutang sa hangin sa paligid mo papunta sa iyong katawan at dahan-dahang lumikha ng mana, pagkatapos ay ilipat ito sa mga alon ng enerhiya. Nadarama mo ba na nagiging solid ang mana sa loob mo ngayon? Gabayan mo ang mana na iyan sa iyong mga kamay." Isang pinagmumula ng kapangyarihan ng Bamalot kay Simon at kalaunan ay sumipsip papunta sa kanyang mga dulo ng daliri. "Tama, ngayon ikalat mo ito sa iyong mga daliri." Di nagtagal, isang patak ng mana ang lumitaw sa dulo ng daliri ni Simon. Nakita ito ng kanyang ama at pinuri siya, "Magaling, Simon." Iyan ang pinagmumula ng kapangyarihan na taglay ng isang necromancer. Ang likido sa iyong kamay ay kadiliman. Ipinaliwanag ni Richard sa kanyang anak, ang pinakamalaking pagkakaiba ng isang wizard at isang necromancer ay ang itim na enerhiya. Ang mana ay may katangiang katulad ng gas. Unti-unti itong nagiging likido at nawawala sa hangin. Sa madaling salita, ang kadiliman ay maaaring maging solid o likido kaya madali itong kolektahin at makuha sa iba't ibang anyo. Upang mas mailarawan ng mabuti ang kanyang anak, sinimulan ni Richard ipakita ang itim na kapangyarihan. Kung gagamitin mo ang katangiang ito ng kadiliman, maaari mo itong baguhin sa isang anyo na ganito. Nakita ni Simon ang imahe ng kanyang ina na ginawa mula sa mana,
at hindi maiwasang mamangha siya. Nagpatuloy si Richard, ang mga nag-aaral ng mahikabatay sa kadiliman ay tinatawag na necromancer, sabi ni Richard kay Simon. Dahil wala tayong gaanong oras, mag-focus tayo sa pagkuha ng kadiliman at pagkatapos ay ilipat ito sa mga batayang alon ng enerhiya. Tumango si Simon, sinabing, naiintindihan ko, Ama. Sunod, sinubukan niyang ituon ang kanyang kapangyarihan sa pagmamanipula ng likidong mana sa kanyang mga kamay. Nang akala niyang tagumpay na ang kanyang kakayahang mag-transform, biglang bumalik ang kapangyarihang mana sa orihinal nitong anyo. Nakita ito ni Richard at nag-iba ang kanyang ekspresyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil karaniwang inaabot ng 6 na buwan hanggang 2 taon para sa isang necromancer na hubugin ang itim na enerhiya, ngunit nagtagumpay si Simon sa loob lamang ng 3 araw. Alam niyang napakatalino ng kanyang anak, ngunit ang ganitong kasanayan ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Naantala niya ang paggawa ng mga alon ng enerhiya para kay Simon, umaasang hindi nito mauulit ang mga pagkakamali na nagawa niya noong siya'y bata pa. Ngunit ngayon, napagtanto niyang ito na ang tamang panahon para magningning si Simon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsubok sa pagbabago, masayang ipinaliwanag ni Simon, Ama, tingnan mo ito. Kalma namang nagsalita si Richard, ang bughaw ng gabi, nakikita ko na ito ngayon. Agad pagkatapos, hindi nakalimutan ni Richard na purihin ang kanyang anak, ang iyong madilim na enerhiya ay may maganda at bughaw na kulay. Narinig ito ni Simon at masiglang nagtanong, mabuti ba na may bughaw ito ng gabi? Ako ba'y isang bihirang kaso? Bilang tugon, ngumiti lang si Richard ng banayad na tila nagsasabing, isa lang itong kulay, walang hindi inaasahan. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Simon ay naging malungkot. Di nagtagal, inihayag ng isang tagapaglingkod, nakarating na tayo. Nagtataka si Simon, nakarating na ba tayo sa Kizen? Sumagot si Richard, hindi, ito'y ang hangganan lamang ng kaharian ng Dresden. Iiwan na kita dito. Sa puntong ito, hindi pa rin nauunawaan ni Simon ang nangyayari. Ano ang ibig mong sabihin, Ama? Lumabas ng karwahe si Richard at sinenyasan, si Simon, pasensya na, ngunit hindi ko ito maaaring sabihin sa iyo ng maaga. Hindi ako maaaring pumasok sa teritoryo ng Dresden, ito'y isang mahabang kwento. Sa kabila ng protesta ni Simon, mahigpit na inutos ni Richard, simula dito, kailangan mo nang magdesisyon sa sarili mo bago kumilos. Habang sinasabi ito, hindi niya nakalimutang siguruhin ang kanyang anak, huwag kang mag-alala, sigurado akong kaya mong gawin ito ng mas mahusay kaysa kanino man, at talagang ipinagmamalaki kita. Ang mga salitang ito ay tila nagmula sa kaibuturan ng puso ni Richard para sa kanyang anak. Habang pinapanood ang karwahe ng kanyang anak na umaalis, lumitaw ang bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Richard. Mag-ingat ka, anak ko. 1 linggo ang lumipas sa kaharian ng Dresden, iniulat ng tagapaglingkod, ang ating karwahe ay nakapasok na sa kaharian. Dito, habang tinitingnan ng masiglang tanawin sa mga kalye, hindi mapigil ang magpahayag si Simon, ito ba ang kabisera ng kaharian ng Dresden? Ang karwahe ay dumadaan sa kalye, dumadaan sa bawat tao. Ang kabisera ng Dresden ay ang Langerstein, isang napakaabala na kabisera, lubos na kakaiba sa mapayapang kabukiran ng Lehil. Dito, maingat na tumingin si Simon sa paligid, tunay ng isang malaking lungsod ito, kailangan kong maging maingat. Habang sinasabi ito, kinuha niya ang isang sulat na may address mula sa kanyang Amerikana. Tingnan natin, 239, sa Camel Street. Dapat mayroong isang taong naghihintay doon. Hindi alam kung saan pupunta, nagdesisyon si Simon na humingi ng tulong. Nilapitan niya ang isang mukhang palakaibigang babae at nagsabi, paumanhin, pwede po bang magtanong? Ang isa sa mga mata ng babae ay biglang nalaglag. Ang tanawing ito ay panandaliang nagulat si Simon, ngunit alam niyang magiging hindi magalang ang ipakita ang takot, kaya't pinigilan niya ito at sinabi, gusto ko sanang magtanong ng direksyon papunta sa address na ito. Inilapit ng nag-iisang mata ng babae ang kanyang papel upang basahin ang laman ng sulat. Tingnan natin, Camel Street, nakikita mo ba ang plaza doon? Dumaan ka sa plaza na iyon at pagkatapos ay kumanan ka. Makikita mo ang isang daan na tinapakan ng mga gintong ladrillo, iyon ang Camel Street, isa sa mga palatandaan ng Langerstein. Nang marinig ito,
Yumuko si Simon upang ipakita ang kanyang pasasalamat, at sinabi, "Salamat po." Hindi mapigil ang purihin ng babae, "Tunay kang magalang na bata." Sinabi niya ito habang kumakaway upang magpaalam, "Mag-ingat ka at swertehin ka sa Langerstein." Masayang tumugon si Simon, "Salamat, at sana swertehin ka rin." Matapos matulungan si Simon, naglakad pa ng kaunti ang babae nang biglang lumapit ang isang hindi pamilyar na tao at nagsimula ng isang pag-uusap. Samantala, sinusunod pa rin ni Simon ang mga direksyon patungo sa kanyang destinasyon. Sa mga oras na iyon, sa ibang lugar, nagsalita ang isang hindi mapakilang figure, "Bakit ang tagal niya? Naligaw ba siya?" Ang buhay ni Simon ay tila isang pelikula. Pagkarating niya sa bagong lupain, kinailangan niyang harapin ang isang grupo ng mga maton. Ang kalbong leader ay lumapit, nakangisi ng malisyoso, at sinabi, "Ay lapag muna lahat ng gamit mo sa lupa, mga damit, bag, lahat." Sa mga sandaling ito, si Simon ay napapaligiran ng mga estranghero sa malalim na bahagi ng lugar. Tahimik siyang humingi ng tawad sa kanyang ama dahil maaaring dumating siya sa kizen ng mas huli kaysa sa inaasahan. Nang isang oras na ang nakalipas, sinubukan ni Simon na hanapin ang numero 239 nang biglang lumitaw ang isang kalbo at nagsimula ng pag-uusap. Nagtanong, "Naghahanap ka ba ng direksyon papunta sa 239 Camel Street?" Pagkarinig nito, medyo nakahinga ng maluwag si Simon. At sinabi, "Oo, tama iyon, siguro ikaw ang gabay na ipinadala ni Howell." Ang kalbo, kahit na medyo nag-atubili, ay tinanggal ang kanyang sombrero bilang tanda ng pagsang-ayon. "Oo, tama, ako ang gabay na ipinadala ni Howell. Dahil na-late ka, siguro naligaw ka, kaya't pumunta ako upang hanapin ka." Pagkarinig nito, magalang na iniabot ni Simon ang kanyang kamay sa lalaki. At sinabi, "Swerte na nagkita tayo. Ang pangalan ko ay Simon Valentia." Nagpakilala rin ang kalbo, "Ako si Rowley, isang gabay sa Langerstein. Sundan mo ako at dadalhin kita sa iyong akomodasyon." Sa daan, casual na binanggit ni Rowley ang ilang mga salita na nakakuha ng pansin ni Simon. "Talagang natutuwa ako na natagpuan kita bago ka magkaproblema. Maraming mga scammer dito na sinusubukang linlangan ang mga bagong turista. Alam mo, mga pickpocket, magnanakaw, mga negosyanteng sobra ang presyo, at iba pa." Pagkatapos sundan si Rowley sa isang eskinita, ibinahagi ni Simon ang kanyang mga iniisip. "Kaya, plano mo rin akong scam?" Ang pahayag na ito ay tila nagulat si Rowley at pansamantalang naguluhan at sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. "Hindi ko alam ang ibig mong sabihin." Ngayon, sinimulan ni Simon na suriin siya. At sinabi, "May tendensya kang tumingin pababa sa lupa at hinawakan mo pa ang bulsa ng iyong jacket. Tinitingnan mo kung nandyan pa ang mga gamit mo, tama? Nakita ko ang lapad ng bulsa at ang pag-ukit nito, mukhang may kutsilyo ka dyan." Naisip ni Rowley na ipagtanggol ang kanyang sarili. At sinabi, "Huwag mong masamain, pangdepensa lang yan." Biglang nagkomento si Simon, at sinabi ang pangalang Howell, yun ang pangalan ng isang uri ng kambing sa Lehil. Pagkarinig nito, nagalit si Rowley at nanginginig sa galit. At sinabi, "Kahit na alam mong ganun pa, sumunod ka pa rin sa akin. Sino ka ba talaga?" Nang magsalita siya, kumuha siya ng kutsilyo na may balak na takutin si Simon. Pinapalibutan ng kanyang mga tauhan si Simon at sumigaw, at sinabi, "Hindi ko alintana kung sino ka, kailangan mong magmakaawa ngayon. Ilagay mo lahat ng meron ka sa lupa, mga damit, bag, lahat." Kalmadong sumagot si Simon, "Hindi ko gagawin yan." Nakita ito, may isang tauhan na naglabas ng kutsilyo kay Simon. At sinabi, "Hey, country boy, sa tingin ko hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Tingnan mo kung gaano kami karami." Nakaramdam ng pag-aalalang tono mula sa kanyang kalaban, maingat na lumingon si Simon. Agad niyang nakita ang nasa sabik na tauhan na tila gustong sumugod sa kanya. Parang nagbibiro, mabilis na naiwasan ni Simon ang isa sa mga pag-atake ng kalaban. Pagkatapos, mabilis niyang hinawakan ang braso ng lalaki at direktang inatake ito, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Sa isang sandali matapos ayusin ang sitwasyon, lumapit si Simon sa kalbong lalaki at sinabi, "Paminsan-minsan nakikita ko ang mga tulad mo sa teritoryo ko, mga petikong basura na nagtatago sa gitna ng mga tao at niloloko sila ng kung ano-anong proteksyon. Walang kwentang kalokohan.
Tinulak ni Simon ang siga palayo at pagkatapos ay sinabi sa kalbong lalaki, tungkulin ko bilang tagapamahala na linisin ang mga basura tulad mo. Galit na galit ang kalbong lalaki nang marinig iyon, at sinabi, isang maharlika. Lalo na't hindi kita pakakawalan. Sa utos na iyon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, dito kayo, lahat kayo. Nakita ni Simon ang grupo ng mga siga na papalapit. Palihim siyang humingi ng paumanhin sa kanyang ama dahil nahuli siya sa oras. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang kakaibang figure. At sinabi nito, natagpuan kita. Matagal na kitang hinihintay, at dahil hindi ka nagpakita, napilitan akong pumunta rito. Ang pagdating ng estranghero ay nagdala ng tensyon sa mga siga. Nang lumingon sila, nakita nila ang isang napakagandang babae.